O mga kababayan, di ba malakas ang ugong-ugong last week na nakalabas na daw si PRRD sa ICC? Ang reaksyon natin, ano na bang ka-fake newsan yan? Paasa na naman kayo. Pero lumalabas mga kababayan na mayroong katotohanan. Nakalabas pala ng panandalian lang naman mga kababayan si PRRD dahil dinala siya sa ospital. Nung tinanong ito ni Alvin mga kababayan kay Kitty Duterte na totoo ba na sinugod siya sa ospital, he was rushed to the hospital. Yung term ni Alvin, nabahala tayo mga kababayan, sinugod si PRRD sa ospital. Yun pala mga kababayan, ang sagot ni Kitty Duterte, hindi naman daw sinugod, hindi naman daw rushed, gaya ng nababalita mga kababayan, kundi regular check-up lang daw niya. Oh, so totoo pala mga kababayan na panandalian, inilabas ng kulungan si PRRD. At ayon pa dito kay Kitty Duterte mga kababayan, ibang-iba na daw ang itsura ni Tatay Digong. Maputi na ang buhok mga kababayan, mataas na ang balbas at maputi na rin. Although mayroong mga nilalagay ng pampaitim mga kababayan, hindi daw maitim, parang blondie. So blondie na si Tatay Digong mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Did you hear about the situation that he was rushed to the hospital? Hindi naman rushed. Ito talagang mga balita mga kababayan, no? Parang dagdag bawas. Wag namang rush dahil yung rush mga kababayan parang mayroong emergency. Ito ang sabi ni Kitty. Yes, but he is okay. It's just the, his routine check-up. Routine check-up lang. Hindi yan sinugod na rush talaga. Emergency. Routine check-up. Pero sana nga, no? Dahil hindi natin alam din mga kababayan ang sitwasyon ni Tatay Digong. Payat na sa loob. Okay, I see. Thank you for clarification. As you all know, he is old and not exactly in the best shape. But tapos, binastos pa ni Vice Ganda mga kababayan. Kinutya, pinagtawanan. Nakadapa na mga kababayan. Old, not in good shape. Ginawang katatawanan. Ang nakaka-offend doon mga kababayan, ang joke galing sa kanila mga kababayan, grupo ng mga dilawan bangagan, mga unitain mga kababayan. Sila ang nasa likod dito itong pagpapadala kay PRRD sa The Hague, tapos sila din ang nangungutya mga kababayan dyan. Not a good taste in the mouth. He's okay actually. I expected him to be more frail, but he's not. He's doing well. He's even better as compared to the first few weeks inside. He sounded more lively, more sharp, and ayun. Na-lively na dahil andyan na si Kitty mga kababayan. 2 weeks ata yun na walang bisita si Tatay Digong dahil si Hanelet mga kababayan, barred! Nagalit daw si Kaufman dahil mayroong na-discuss na dahil hindi dapat daw na-discuss. How did you feel na he didn't have any family visit for 2 weeks? He was looking for my mother for so many times, and I had to explain si the situation. And he understood, of course. But ayun, he was constantly reminding me to, do something about it. And I reassured him that we're doing our best. But as of now, I'll be the one who will be visiting him inside. Yes. We're having a prayer rally for Tatay Digong tonight. I hope you can join us. Yes, I will. Yeah. I'm busy with my studies also. So let me just finish everything, and I will be there tonight. I cannot promise that I'll be early, but I will try, of course, to pass by. Online study lang siya mga kababayan. Yes. Okay, last question lang talaga. What's the biggest difference from the last time you visited him and right now? I'll be honest with you, not much. Not much. I was so worried when I was in the Philippines. I was so worried that when I've been asking my siblings and the lawyers, can you tell me what to expect? Should I expect a thinner dada, a thinner papa? Dada. They kept reassuring me na he's doing good, there's no difference. And when I saw him inside, ayun nga, they were right. The only difference is he now has a long beard. It's mataas na ang balbas mga kababayan. Hindi pa natin nakita si PRRD na mayroong balbas. White. And he White ang balbas. Have white colored eyebrows now. Pati eyebrows white. And ayun, but his hair, ayun, maarte kasi yun. So, meron siyang maarte? Daily, hindi naman daily. Siguro weekly hair dye. So, ayun pa rin. So, puti ang balbas mga kababayan at saka dito.
And then, yung buhok, may color. Hindi na siya pure black, may pagka-blonde siya. So, Blonde! yes. Kit, also last question. Importante kasi ito kasi this is a very... Bakit blonde? Wala ba ang ano dyan, black sa ICC mga kababayan? Oh. Kasi mga blonde ang mga tao dyan mga kababayan, no? Mahirap siguro maghanap ng black na ano, dye. big victory for the entire Filipino people. Alam niya ba na nanalo with respect sa Supreme Court? Yes, and he's Si Vicky very Inday happy Sara. about it. He sends his regards to my sister and Baka papalag na naman yan ng ICC dahil mayroong info na pumapasok. Ano kaya ang bawal, no? Sabi ni Hanilet mga kababayan, wala naman daw siyang nilabag sa tingin niya mga kababayan, na misinterpret lang siguro daw yung mga translator. Nagbibisaya sila mga kababayan habang nag-uusap tapos parang nakikinig ang ICC. O ano to? Baka yung translator ang nag-ano mga kababayan? Sabotahe. And then sabi ni Hanilet, wala na siyang warning ever since. Buti pa si VP Sara. 9 times na may warningan mga kababayan, nakapasok pa rin. Siya, automatic. he told her that he is extremely proud of her. Did you know na it was a unanimous Supreme Court decision? Yes, he knows Unanimous. about all of that. Unanimous naman talaga mga kababayan eh. Ito ang kaibahan ng mga Duterte mga kababayan dahil mga abogado, alam nila ang batas mga kababayan. Samantalang ang ngag. Second year college na mga kababayan. Kaya, ganyan to mag-isip. And he also knows Kasama ang kanyang mga bagoong Pilipinas team na sina Soto mga kababayan sa One Bull University. na, ayun, continuous pa rin yung rotation of visits namin dito. Pupunta sila. So, I'm excited siya kasi, Excited. ano, Lalong-lalo na dito kaya mga kababayan, kanyang youngest na dalaga na. Nung 2016 mga kababayan, ang liit pa yan ni Kitty. Pumupunta doon sa stage na inutusan mga kababayan ng kasama ni na PRD. Sabihin mo, isali ito sa speech si Tatay Digong at takbo yan si Kitty. Tay, pabulong. Ang liit pa nun mga kababayan ngayon, mga kababayan. Dalagang. Exactly. ako muna, of course, for now. And, You look so ayun. beautiful, Kitty, Thank actually. you. Kiganda. Hindi katulad nung nag-i-impose na sa kanya pangalan mga kababayan na maganda siya. Naitago na lang natin sa pangalang Vice Ganda na sa totoong mukha ang swangit. Siya pa ang may ganang mangutya. Kaya nilagay talaga niya mga kababayan na Vice Ganda para at least araw-araw na tatawagin siya mga kababayan. Sa tuwing may tumatawag sa Vice Ganda, feeling niya, sinasabihan siya maganda. Yak! Petrang kabayo. Tapos, ang nangyari, pinagtanggol mga kababayan ni Claire Ring Castro. Ha? Kabilang yan sa trabaho mo, Claire Castro, sa pagiging PCO Undersecretary mo? Ang pag-defend kay Vice Ganda? Kailan pa yan nangyari? Claire Ring, anti-Claire. At ang sabi pa nila mga kababayan, si Duterte daw ang masama ang bunganga. Kapag nagjo-joke doon si Duterte, okay lang. Tapos, kapag gagantihan, nagagalit. Hindi naman si Duterte nagagalit, kami. Nagagalit rin naman kayo pero kaunti lang kayo. Mga animal. Guys, you really have to No, one more question, Okay. very last lang, Kitty. What was the first question na tinanong niya sa'yo when she saw you? When he saw you, sorry. Kumusta ka na? Actually, it wasn't a question. He said, Balita ko may nobyo kang bago. Mag-ingat ka dyan sa apo ni Chavit, ha? Matinit yan. Pero siguro matutuwa si PRRD mga kababayan. Legal age naman ito, no? Si Kitty. Adult na ito mga kababayan, actually, kung mayroon siyang apo na. Sana nga makikita pa ni PRRD ang apo niya mga kababayan kay Kitty. Pero hindi pa tapos sa pag-aaral. Tapusin mo muna daw, Kitty. Mayroon pang vision si mga kababayan, si Tatay Digong na maging abogado ito. Yan ang pangarap niya mga kababayan. Pero kahit hindi niya matupad, okay lang. Mahal niya ang kanyang mga anak mga kababayan. laki ko na daw. Ang laki mo In na. a way na A woman, lumapad ako, yeah. but I think he Grew taller. God. he thinks that I'm taller now. Maybe it's because of the the slippers I'm wearing, but kasi he was wearing flat slippers, so I think this added. Bata pa rin ang ang boses ni Kitty mga kababayan. 18 years old, 1920. Ewan lang natin kung pero bata pa to si Kitty. Hindi pa to tapos my sa mag-aaral height, mga kababayan. Ayun, he was surprised to see me. Sobrang tangkad ko na almost his height. Kasi ako yung magkasing pinakamaliit taas na sa sila. akin. But he was happy to see na I was growing. I mean, I'm not growing Growing. anymore, but He that's what knows thought. you're here 4 times a week for Yes, him. yes. 4 times a week.
Good job. Kitty, welcome back to the Netherlands. Thank It's good you to so see you. much. And see you later, ha? Yeah. See you later! See you later! Oh, etong si Kitty mga kababayan. Siguro pag matured nito, baka pasukin din nito ang politika. Pero hindi pa ngayon. Magpapahinog pa yan mga kababayan. Siguro, i-enjoy mo muna yung life mo, Kitty. And then, siguro mag-lawyer, abogado. Matutuwa ang tatay mo niyan. And then, by that time na 30 plus ka na, welcome to the world of politics. Hindi nila matatakasan mga kababayan eh. That is destiny. Parang din mission nila yan sa buhay mga kababayan, kanilang pamilya. Mabuti naman din mga kababayan dahil umaasa sa kanila ang mga tao. Hindi kasi panghabang buhay andyan si Tatay Digong mga kababayan eh. Natutuwa nga siya mga kababayan na andyan. Pinagpatuloy ng kanyang anak, mga apo, ang kanyang nasimulan mga kababayan at isa lang ang kanilang tatak, good governance. Kaya kahit anong mga kababayan, paninira na ginagawa ng mga kalaban niya, hindi tatalab. Kahit pa kukutyain sila ng mga baklang, itago na lang natin sa mga pet ng kabayo mga kababayan, kahit sino, hindi tatalab sa kanila. Dahil alam ng tao kung ano ang totoo. So ano masasabi niya dito? Post your comments below.